Ika-6 na kabanata. Umalis doon si Jesus kasama ang kanyang mga alagad at umuwi sa sariling bayan. Pagdating ng araw ng pamamahinga ay nagturo siya sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay nasabi nila, "Saan niya natutuhan ang lahat ng yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba itong karpenterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?" At siya'y tinanggihan nila. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang isang propeta'y iginagalang kahit saan, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay." Hindi siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na kanyang pinatungan ng kamay at pinagaling. Namangha siya dahil hindi sila naniwala sa kanya. Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at nagturo roon. Tinawag niya ang 12 at sinugo sila ng 12. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At inatasan ng ganito, "Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdadala ng anuman maliban sa tungkod. Huwag kayong magdadala ng pagkain, supot o pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdadala ng bisan." Sinabi rin niya sa kanila, "Sa isang bahay lamang kayo makituloy hanggang sa umalis kayo sa bayang yon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang puok, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon." Humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat na magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo sa mga sinasaniban ng mga ito. Pinahira nila ng langis ang maraming may sakit at gumaling ang mga ito. Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat bantog na ito. May nagsasabi, "Yun ay si Juan na tagapagbautismo. Siya'y muling nabuhay, kaya siya nakakagawa ng mga himala." May nagsasabi naman, Si Elias yun. at may iba pang nagsasabi, "Siya ay isang propeta, katulad ng mga propeta noong unang panahon." Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, Muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko ng ulo? si Herodes ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias, ang babaeng kanyang kinakasama, gayong ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi tamang kasambahay ninyong asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa dahil natatakot si Herodes kay Juan. Alam ni Herodes na si Juan ay taong matuwid at banal, kaya't sinikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit na labis siyang nalilito sa mga sinasabi nito. Nagkaroon si Herodias ng pagkakataong ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Nagpahanda si Herodes ng malaking handaan at inanyayahan niya ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, Hingin mo ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. Naisumpa pa niya sa dalaga, Ibibigay ko sa iyo ang anumang hingin mo, kahit pa ang kalahati ng aking kaharian. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano po ang hihingin ko?" Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po ibigay niyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo sa isang pinggan." Sabi niya,
Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalihin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang kawal at pinugutan nga si Juan sa bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman yun ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, kaya't hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, Magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo tayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng bangka at nagpunta sa isang ilang na puok. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at sila'y nakilala. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong pumunta sa dakong pupuntahan ni Jesus at ng mga alagad, at nauna pa silang dumating doon kaysa kanila. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang paston, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, Ilang ang pook na ito at malapit na lumubog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatignayon at bayan at makabili ng pagkain. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, Kayo ang magpakain sa kanila. Sumagot ang mga alagad, Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay para mapakain ang mga taong ito? Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo. Sabi niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ang mga tao ng pangkat-pangkat sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng tig-100 at tig-50 bawat umpok. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin sa kanila. Nakakain ang lahat at nabusog, at nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na pira-pirasong tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 kaing. May 5,000 lalaki ang kumain. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinaunan niya sa Bethsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka, habang si Jesus naman ay nag-iisa sa pampang. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malapit na siyang lumampas sa mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Napasigaw sila sa takot sa pag-aakalang siya'y multo. Takot na takot silang lahat, ngunit sinabi agad ni Jesus sa kanila, Huwag kayong matakot. Ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sumakay siya sa bangka at tumigil agad ng hangin. Sila'y lubhang namangha sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang nangyayari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Tumawid sila sa ibayo at pagdating sa Genesaret ay isinadsad nila ang bangka. Pagbaba nila, nakilala agad ng mga tao si Jesus. Kaya't nagmadaling nilibot ng mga tao ang mga karatig pook at sinundo ang mga may sakit. Dinala nila ang mga nakaratay sa higaan, saan man nila mabalita ang naroon si Jesus.
Pagdating ni Jesus sa alinmang nayon, lunsod o kabukiran, agad iniahanay sa plaza ang mga may sakit at isinasamo sa kanya na mahawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit. At lahat ng makahawak dito ay gumagaling.